Kapag binuksan mo ang Biblia sa unang pagkakataon, sasalubungin ka ng mga kwento na tila walang saysay. Pero kung tunay ngang mula sa Diyos ang banal na aklat na ito, bawat detalye ay may layunin. May mga lihim na ugnayang nakatago sa ilalim ng mga salita na hindi agad nakikita ng isip ng tao. Isipin mo ito bilang isang hindi nakikitang banal na sinulid na tumatahi sa bawat pahina, nag-uugnay sa lahat upang maging isang buo. Ang gintong kaban na naglalaman ng presensya ng Diyos ay may direktang koneksyon sa batang dalaga mula sa Nazaret. Ang sandaling iniangat ni Abraham ang kanyang kutsilyo sa minamahal niyang anak ay kahalintulad ng pagpapako sa Mesiyas sa isang kahoy na krus. At ang kahoy na krus kung saan namatay si Kristo ay may kaugnayan sa tansong ahas na iniangat ni Moises sa disyerto. Sa mga pahinang ito ng banal na kasulatan, wala ni isa mang detalye ang nakahiwalay. Pero narito ang tunay na kamangha-mangha. Kapag ang lahat ng hindi nakikitang hiblang ito ay nagsanib, palagi silang tumuturo sa isang tanging destinasyon. Humanda ka dahil ang mga revelasyong matutuklasan mo ngayon ay hindi pa alam ng karamihan at magbabago ito ng iyong pananaw sa banal na kasulatan. Ngayon ilalantad natin ang ilan sa mga pinaka-nakabibiglang koneksyon na nakatago sa Biblia at tiyak na ikagugulat mo ang mga ito. Ang mahiwagang panaginip ni Jacob sa gitna ng gabi ay nagdulot ng kalituhan sa mga mananampalataya sa loob ng maraming henerasyon. Inakala nilang ang kanyang tanyag na panaginip, ang hagdang umaabot mula lupa hanggang langit, ay sumasagisag sa pagsusumikap ng tao na marating ang Diyos sa pamamagitan ng sariling lakas. Ngunit maling-mali ang interpretasyong iyon. Hindi kailanman layunin ng hagdang iyon na maging pisikal na estruktura. Iyon ay kumakatawan sa mas malalim at mas makapangyarihang kahulugan. Nagsisimula ang kwento sa isang sandaling puno ng pagdurusa. Matapos lokohin ang sariling pamilya at tumatakbo para sa kanyang buhay, si Jacob ay napadpad sa isang tigang na disyerto at bumagsak sa lupa. Ubos na ang lakas. Doon, sa gitna ng dilim at ganap na pag-iisa, naranasan niya ang isang sobrenatural na pangitain. Sa pangitaing iyon, nakita ni Jacob ang isang napakalaking hagdanan. Ang paanan nito ay nakabaon sa lupa, habang ang tuktok nito ay nawawala sa kalawakan, umaabot hanggang langit. At ayon sa kasulatan, may isang bagay na kapansin-pansin. Ang mga sugo ng Diyos ay patuloy na umaakyat at bumababa sa hagdang ito ng walang tigil. Ngunit heto ang kakaibang detalye na madalas hindi napapansin ng mga nagbabasa. Kung ang mga sugo ay mula sa langit, hindi ba't mas lohikal na sila'y bumaba muna bago umakyat? Pero ang sabi ng kasulatan, kabaligtaran ang nangyari. Umakyat muna sila mula sa lupa patungong langit. Bakit ganoon? Ano ang ginagawa nila rito sa lupa bago pa man? Itanim mo sa isip ang palaisipang ito dahil ang kasagutan dito ang susi sa buong hiwaga. Ngayon, tumalon tayo sa hinaharap sa ibang panahon. Isang lalaki si Nathaniel ay nagpapahinga sa lilim ng isang puno ng igos. Siya'y tapat at matuwid pero puno ng pagdududa ang kanyang puso. Nang banggitin ng kanyang mga kaibigan si Jesus mula sa Nazaret at sabihing siya ang katuparan ng mga sinaunang propesya, napatawa si Nathaniel at nagbitaw ng mapanghamak na tanong. May mabuti bang nagmumula sa lugar na iyon? Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa, may kung anong nagtulak sa kanya upang hanapin at makita mismo ang lalaking ito. Pagdating niya, tinitigan siya ni Jesus at nagsalita ng nakakagulat. Narito ang isang tunay na Israelita na walang kapintasan. Nagulat si Nathaniel at nagtanong, "Paano mo ako nakilala?" At dito, ibinunyag ni Jesus ang tunay na kahulugan ng matandang pangitain ni Jacob. Tinitigan niya si Nathaniel at ibinulalas ang revelasyon.
ang nawawalang piraso na kumukumpleto sa kabuuan. Higit pang kamangha-mangha ang iyong makikita. Mula sa sandaling ito, masisilayan mo ang langit na nabubuksan at ang mga sugo ng Diyos ay umaakyat at bumababa sa anak ng tao. Nakikita mo ba ang pattern? Tugma ang pagkakasunod. Umakyat muna ang mga sugo bago bumaba. Sa pangitain ni Jacob, ang mga nilalang mula sa langit ay umaakyat at bumababa sa isang hagdanan. Sa sinabi ni Jesus, ang mga sugo ay umaakyat at bumababa sa kanya. Sa madaling salita, may sinasabi si Jesus, Nathaniel, naaalala mo ba ang lumang kwento tungkol sa hagdanang nag-uugnay sa lupa at langit? Ako mismo ang hagdanang iyon. Ako ang koneksyon, ang tanging daan ng pagkikita ng lumikha at ng kanyang nilikha. Ako ang tunay na tahanan ng makapangyarihan. Itinutulak ka ng relihiyon ng tao na magtayo ng sariling tore para abutin ng Diyos sa sarili mong lakas. Ngunit ang mabuting balita ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ang Diyos mismo ang naglapit ng hagdanan para makipagtagpo sa iyo. At ang hagdanang iyon ay si Kristo. Ito ang nagpapakita kung paano gumagana ang buong Biblia. Isa itong tuloy-tuloy na salaysay, masining na pinagtagni-tagni, mga piraso ng isang banal na palaisipan na kapag pinag-isa ay nagpapakita ng iisang larawan. Si Kristo ang nag-iisang tunay na koneksyon sa pagitan ng lumikha at ng sangkatauhan. Ngayon, pag-isipan mo ito. Paano kung ang pinakapinaghahanap na banal na kayamanan sa kasaysayan ng tao ay hindi talaga nawala? Sa loob ng daan-daang taon, abala ang mundo sa paghahanap ng kaban ng tipan. Mga siyentipiko, hari at mga adventurer ay naghukay ng walang katapusang disyerto sa paghahanap ng kahoy na kaban na may takip na purong ginto. Nawala ito noong 587 BC nang wasakin ng mga Babilonyo ang Jerusalem. Naglahong parang bula, walang iniwang bakas. Ngunit heto ang di inaasahang revelasyon. Muling lumitaw ang kaban at hindi kailanman ito naitago sa isang yungib sa Afrika. Si Lucas, ang manggagamot na sumulat ng isa sa mga ebanghelyo, ay nagsingit ng isang lihim na mapa sa kanyang akda. Lahat ay pamilyar sa tagpong ito na aking ilalarawan. Papalapit na ang panahong ngayoy tinatawag nating Pasko. Mary, isang dalagitang babae na bagong tuklas pa lang na dinadala niya ang banal na anak, ay nagmadaling magpunta sa isang matandang kamag-anak upang magkwento. Sa unang tingin, isa itong nakakatuwang tagpo sa loob ng pamilya. Pero kung titingnan mong mabuti ang teksto, makikita mong may mas malalim na mensahe si Lucas. Hindi lang ito simpleng emosyonal na kwento. May nakatagong revelasyon ito. Isinulat ni Lucas na si Maria ay tumayo noon at agad na naglakbay patungo sa maburol na rehiyon sa isang bayan sa lupain ng Judea. Bakit kaya binanggit ni Lucas ang tiyak na lokasyon? Ang agarang paglalakbay, ang maburol na lugar sa Judea, ang pananatili ng eksaktong 70 araw, walang nangyari rito ng walang dahilan. Ang mga detalyeng ito ay tila kombinasyon ng susi na bumubukas sa isa sa pinakamatinding lihim ng bagong tipan. Balikan natin ang nakaraan, 10 siglo ang lumipas. Si Haring David ay may sagradong misyon. Kailangan niyang dalhin sa Jerusalem ang pinakamahalagang bagay ng Israel, ang kaban ng tipan. Hindi lang ito simpleng sisidlan. Ito ang nakikitang luklukan ng kapangyarihang makalangit sa lupa, sentro ng presensyang mula sa langit. Kung nasaan ang kaban, naroon ang makapangyarihan. At dito nagiging kahanga-hanga ang koneksyon. Saan dinala ni David ang kaban sa una? Ayon sa aklat ni Samuel, dinala niya ito sa maburol na rehiyon ng Judea. Ang parehong lugar kung saan nagtungo si Maria. Maaring isipin mong nagkataon lang ito. Pero sandali lang, lalong nagiging makapangyarihan ang kwento.
Nang makita ni David na papalapit ang kaban, siya ay napuno ng banal na takot. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na mapalapit sa presensya ng Diyos. At sinabi niya, "Sino ako para lapitan ako ng kaban ng Panginoon?" Lumipat tayo ngayon sa pagdating ni Maria sa tahanan ni Elizabeth. Ano ang agad na sinabi ni Elizabeth na napuspos ng banal na espiritu? Sino ako upang dalawin ako ng ina ng aking Panginoon? Napansin mo ba ang pagkakatulad? Halos pareho ang mga kataga. Sinadya ni Lucas na gamitin ang wika ni David bilang batayan, ngunit pinalitan niya ang pangunahing tauhan. Kung dati ay isang kahong yari sa kahoy at mahalagang metal, ngayon ay si Maria mismo ang naging sisidlan. Sa hindi inaasahang pangyayari, kinailangang pansamantalang manatili ang kaban sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Obed-Edom. At gaano ito katagal na natili roon, eksaktong sinagot ito ng kasulatan. Ang kaban ng Panginoon ay nanatili sa tahanan ni Obed-Edom na giteo ng 70 araw. Kapareho ito ng tagal ng pananatili ni Maria kay Elizabeth. At sa buong panahong iyon, pinagpala ng labis ang tahanan ni Obed-Edom. Walang pagkakamali sa kalkulasyon ng Diyos, ngunit dito umaabot ang kaganapan ng pagkakatulad. Nang dumating ang kaban, napuno si Haring David ng labis na kagalakan. Ayon sa kasulatan, siya ay tumalon at sumayaw ng buong kasayahan sa harap ng Panginoon. Ngayon, pansinin si Elizabeth. Siya man ay may dinadalang mahalagang nilalang sa sinapupunan, si Juan Bautista. Nang marinig niya ang pagbati ni Maria, agad siyang nagsabi, "Pagkarinig ko ng iyong bati, lumundag sa galak ang sanggol sa aking sinapupunan." Ang propetang nasa sinapupunan pa lang ay tumugon sa parehong paraan ng pagtugon ng dakilang hari ng Israel, sa pamamagitan ng galak at paggalaw sa pagdating ng Panginoon. Hindi ba't malinaw ang pattern? Hindi lang ito isang simpleng alaala ng pamilya. Ginamit ni Lucas ang paglalakbay ng kaban ng tipan bilang modelo upang ihayag ang isang nakamamanghang katotohanan. Si Maria ang bagong kaban ng tipan. Isipin mong mabuti ito. Sa lumang tipan, itinuturing na sagrado ang kaban hindi dahil sa materialis nito, kundi dahil sa laman nito. Ang mga tapyas ng bato na may utos ng Diyos, ang salita ng Diyos na inukit sa bato, ang mana, pagkaing mula sa langit, at ang tungkod ni Aaron, simbolo ng pagkapagkapari. Si Maria bilang bagong kaban ay may dalang salita ng Diyos na naging laman. Hindi siya nagdadala ng malamig na batong inukit, dinadala niya ang buhay na salita mismo. Hindi siya nagdadala ng pagkaing madaling masira, dinadala niya ang tunay na pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Pati ang pagbati ng anghel na si Gabriel ay akmang-akma. Sinabi niya, "Ang banal na espiritu ay bababa sa iyo, at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lililim sa iyo." Ang salitang lililim ay mula sa parehong salitang Griego sa Exodo na ginamit upang ilarawan kung paanong bumaba ang ulap ng kaluwalhatian ng Diyos at tinakpan ang toldang kinaroroonan ng kaban. Ang mismong presensya ng makapangyarihan ay hindi lang nanahan sa ibabaw ng sisidlan. Ito ay tumira sa loob. Maraming tao ang naniniwalang ang pinakamahirap na kwento sa kasulatan ay ang tungkol sa amang handang isakripisyo ang sariling anak. Pero may mas malalim pang katotohanan dito. Tiyak na pamilyar ka sa kwentong ito. Isa ito sa pinakamasakit sa damdamin sa lahat ng kasulatan. Nagsalita ang may likha kay Abraham at ang kanyang utos ay nakagigimbal. Dalhin mo ang iyong anak, ang kaisa-isa mong si Isaac na pinakamamahal mo, at ihandog mo siya bilang sinunog na alay. Sumunod si Abraham sa isang pagtitiwalang lampas sa pangunawa ng tao. Kinaumagahan, sila ay naglakbay ng 3 araw papunta sa bundok ng Moriah. Sa loob ng 72 oras, naglakbay sila ng tahimik. Isipin mo ang paglalakbay na iyon sa iyong isipan. Bawat hakbang ay tila hampas sa kaluluwa ng isang ama.
at pansinin ang isang detalye na kadalasang hindi napapansin ng mga mambabasa. Bitbit ni Abraham ang apoy at ang patalim, ang mga kasangkapan ng kamatayan, pero ang kahoy para sa hain ay ipinapasan niya kay Isaac. Tumanggi ang ama na buhati ng kahoy na magsusunog sa alay. Ang anak ang kailangang umakyat sa bundok na pasan ang kahoy sa kanyang balikat. Ngunit may isa pang bagay na halos hindi naiisip ng marami. Si Isaac ay hindi isang batang takot at maliit pa. Ayon sa maraming scholar ng Biblia, siya'y nasa humigit kumulang 33 taong gulang, ang parehong edad ng mamatay si Jesus. Siya ay isang ganap na lalaki, malakas at kayang ipaglaban ang sarili. May kakayahan siyang tumakas, ngunit pinili niyang huwag. Hinayaan niyang siya ay igapos ng walang tutol. At sa gitna ng matinding katahimikan, winasak ni Isaac ang katahimikan sa pamamagitan ng isa sa pinakapatas at pinakamabigat na tanong sa buong kwento. Ama, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang batang hayop para sa hain? Ang sagot ni Abraham ay isa sa pinakamagagandang pahayag ng pagtitiwala kailanman, isang hula na hindi niya ganap na naunawaan. Ang Diyos mismo ang maglalaan ng batang hayop, anak ko. Dumating sila sa tuktok. Nakahanda na ang altar, nakatali na si Isaac. Itinaas ni Abraham ang patalim. Nanginginig ang kanyang braso, tila huminto ang buong sansinukob sa isang tibok ng puso, isang saglit na lang at mawawala na ang kanyang pinangakong kinabukasan. At sa mismong sandaling iyon, dumating ang mensahero mula sa langit. Abraham, tumigil ka. Huwag mong sasaktan ng bata. Itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang lalaking tupa na naipit ang ulo sa mga tinik, isang perpektong kapalit. Ang Diyos ang naglaan ng lahat ng kailangan. Nabuhay si Isaac. Ang tupa ang namatay bilang kapalit niya. Masaya na bang katapusan ito? Hindi pa. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Sa katunayan, dito pa lang ito nagsisimula. Ang tupang iyon na naipit ang ulo sa mga tinik ang may dalang paliwanag sa lahat. Ang tagpong ito na naganap sa bundok Moria ay isang propetikong paunang sulyap. Lumundag tayo sa halos 2,000 taon sa hinaharap. Ang lugar ay pareho pa rin, ang kabundukang Moria kung saan kalaunan itatayo ang Jerusalem. At muli, isang ama ang naglalakbay kasama ang kanyang anak, ang nag-iisang tagapagmana, ang mahal na mahal niyang anak. Muling nauulit ang kwento sa sukdulang pagkaeksakto, ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba ang katapusan. Tingnan natin ang mga pagkakatulad. Isang ama at ang kaisa-isang mahal niyang anak. Isang utos na ihandog siya sa isang mataas na lugar. Umakyat si Isaac sa bundok Moria, napasan ang kahoy. Pagkalipas ng halos 2,000 taon, isa pang anak, ang tanging minamahal na anak ng Diyos, ang aakyat sa isa pang burol sa parehong kabundukan, sa isang lugar na tinatawag na Golgotha. Napasan din ang kahoy ng kanyang sariling sakripisyo, ang kahoy na krus. At gaya ng lalaking tupa, ang anak na ito ay may koronang tinik na ipinutong sa kanyang ulo. At dito nagaganap ang pagbabagong bumaligtad sa lahat. Nang ibinaba ni Abraham ang patalim kay Isaac, pinigil siya ng Diyos. May kapalit, muling niyakap ng ama ang anak niyang buhay. Ngunit nang bumaba ang hatol ng Diyos kay Jesus sa krus, nagpatuloy ang patalim. Walang sigaw mula sa langit na nagsabing, "Tama na," nanatiling tahimik ang ama. Sa pagkakataong ito, walang mensahero ng langit na sumigaw ng huwag. Walang tupang naipit sa tinik dahil siya mismo ang batang hayop na ibinigay ng Diyos. Ang kwento ni Abraham at Isaac ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya. Ito ay isang bintana papasok sa puso ng Diyos. Hindi niya hiningi kay Abraham ang isang bagay na hindi niya kayang gawin mismo. Bumaba si Isaac mula sa bundok na buhay,
dahil may tupang namatay para sa kanya. Tayo rin ay nagkakaroon ng buhay dahil ang tunay na anak ay umakyat sa kahoy na krus at isinuko ang sarili roon. Ang tanong ni Isaac, nasaan ang batang hayop, ay nasagot sa kabuuan makalipas ang maraming siglo sa tinig ni Juan Bautista. Masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang paliwanag na ito ay hindi galing sa haka-haka ng tao lamang. Si Jesus mismo ang nagpapatunay nito ng kanyang sinabi, "Nagalak ang inyong amang si Abraham sa pag-asang makita ang aking araw." Nakita niya ito at siya'y natuwa ng labis. Kailan nakita ito ni Abraham? Nakita niya ito roon mismo sa bundok Moria nang bigla niyang maunawaan na ang Diyos mismo ang maglalaan ng tunay at dakilang hain. Ngayon, isaisip natin ang isang trahedyang sinauna, ngunit ngayon ay nagaganap sa kabaligtaran. Tiyak na narinig mo na ang kwento. Sa simula ng kasaysayan, ang buong sangkatauhan ay nagkakaisa sa wika at layunin, ang marating ang sukdulan ng kadakilaan. Sinabi nila sa isa't isa, magtayo tayo ng lungsod na may tore na aabot hanggang langit. Sa ganitong paraan, makikilala tayo at hindi tayo magkakahiwa-hiwalay sa buong mundo. Pagkatapos bumaba ang makapangyarihan, pinagmasdan niya ang kanilang kayabangan, ang kanilang ganap na pagkakaisa sa paglabag, at ang kanyang tugon ay may halos artistikong hustisya. Isinagawa niya ang isang bagay na sabay na banayad at mapanira. Guluhin natin ang kanilang wika upang hindi na nila maintindihan ang isa't isa. Isipin mo ang tagpong iyon, may mga sigaw ng utos, ngunit biglang naglaho ang pag-unawa. Huminto ang pagtatayo, ang pagkakaisa ay naging kaguluhan at pagdududa, at ang kinalabasan ay mismong bagay na pilit nilang iniiwasan. Nagkawatak-watak sila sa buong mundo. Ngunit dito, ang kwento ay biglang lumilihis sa inaasahan. Naisip mo na ba kung bakit wika ang pinili ng Diyos bilang kanyang kasangkapan ng paghatol? Bakit hindi ibang paraan? May dahilan. Inilaan niya ang paraang ito para sa isang makapangyarihang hakbang sa hinaharap. Hawakan mong mabuti ang katanungang iyan. Lumundag tayo sa Jerusalem, libu-libong taon ang lumipas. Ang mga tagasunod ni Jesus ay nagkukubli sa isang silid, takot na takot at walang direksyon. Kamamatay lamang ng kanilang guro sa kahoy na krus. Wala silang kasama. Sa labas ng kanilang silid, punong-puno ang lungsod ng mga tao. Hindi ito pangkaraniwang araw. Ito ay kapistahan ng Pentecostes, mga Hudyo mula sa bawat rehiyon ng sibilisadong mundo, mga Parto, Medo, Elamita, galing Mesopotamia, Ehipto at Roma ay naroroon. Isang pambihirang pagtitipong pandaigdig. Bigla, isang tunog na parang malakas na hangin ang bumalot sa buong bahay at nakita nila ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Parang mga apoy na naghiwa-hiwalay at lumapag sa bawat isa sa kanila. Sa sandaling iyon, naganap ang imposible. Bawat isa ay tumanggap ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa kakayahang ibinigay ng espiritu. Sandali lang, hindi ba't ito ang kabaligtaran ng nangyari sa Tore ng Babel? Bakit babaligtarin ng banal na espiritu na mismong kalikasan ng Diyos ang hatol sa sinaunang istrukturang iyon? Ang mga tao na naakit sa ingay ay nagtipon, hindi sa kaguluhan kundi sa pagkamangha. Hindi sila nakarinig ng gulo ng salitang walang kahulugan. Nakarinig sila ng perpektong pagkaunawa. Ang Parto ay nakarinig sa sariling wika, ang Medo ay nakarinig sa sariling pananalita, ang Ehipsyo ay nakarinig ng sarili niyang salita. Narinig nila ang mga payak na lalaking ito mula sa Galilea na ipinapahayag ang mga dakilang gawa ng Diyos, at bawat isa ay ganap na nakaunawa sa sarili nilang wika. Paano ito nangyari? Tanong nila. Na naririnig natin silang nagsasalita sa ating sariling wika?
Naririnig natin silang ipinapahayag ang mga kahangahangang gawa ng Diyos sa ating sariling pananalita. Sa araw na iyon, halos 3,000 tao ang sumampalataya. Nauunawaan mo na ba ang kahusayan ng plano ng Diyos? Sa Babel, ginamit ng sangkatauhan ng iisang wika para magtayo ng pangalan para sa sarili, at ang tugon ng Diyos ay hatiin ang wika at ikalat sila. Sa Pentecostes, ginamit ng Diyos ang mga hiwa-hiwalay na wika para sa kabaligtarang layunin, ipahayag ang kaluwalhatian ni Kristo at muling pag-isahin ang mga tao sa pamamagitan ng iisang mensahe ng kaligtasan. Ngayon, pag-isipan natin ang mahiwagang ugnayan ni Melkisedek at Jesus. Sa pinakapundasyon ng pananampalatayang Kristiyano ay may tila matinding legal na kontradiksyon. Ayon mismo sa batas ng kasulatan, hindi kwalipikado si Jesus na maging mataas na pari. Nagmula siya sa maling tribo, mali ang kanyang angkan, nilabag ba ng Diyos ang kanyang sariling batas? Tignan nating mabuti. Sa sinaunang Israel, malinaw ang paghihiwalay ng tungkulin. Kung ikaw ay mula sa tribo ni Huda, maaari kang maging hari, ngunit hindi pari. Kung ikaw ay mula sa tribo ni Levi, maaari kang maging pari, ngunit hindi hari. Ipinagbabawal ang pagsasama ng dalawang tungkulin. Maari pa itong humantong sa kamatayan, at si Jesus ay mula sa tribo ni Huda, ang tribong pinagmulan ni Haring David. Wala nang tanong sa pagiging hari, ngunit imposible sa kanya ang maging pari. Hindi siya pasado ayon sa talaan ng pamilya, kaya't may batayan ang pagdududa ng mga Pariseo. Ngunit ang kasagutan ay makikita na sa libu-libong taon na, sa maikling paglitaw ng isa sa pinakamahiwagang karakter sa kasulatan, isang tila abnormalidad na siyang naging pundasyon ng buong disenyo. Isipin mo ang tagpo. Si Abraham, ang ginagalang na patriarka, ay bagong panalo sa isang imposibleng digmaan laban sa 4 na hari upang iligtas si Lot. Pauwi siya, dala ang mga nasamsam. Bigla sa kanyang daraanan, lumitaw ang isang misteryosong lalaki. Ipinakilala siya ng kasulatan ng direkta at walang paliwanag. Si Melkisedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos, ay nagdala ng tinapay at alak. Binanggit niya ang pagpapala kay Abraham. Pagpalain nawa si Abraham ng kataas-taasang Diyos, lumikha ng langit at lupa. Bilang tugon, ibinigay ni Abraham sa kanya ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nakuha. At pagkatapos, si Melkisedek ay biglang nawala. Ngunit sandali lang, sino nga ba talaga ang lalaking ito? May 2 mahalagang detalye ang binibigay ng teksto. Siya ay namumuno sa isang lugar na tinatawag na Salem, na ang ibig sabihin ay kapayapaan. At siya ay isang pari ng parehong Diyos na sinasamba ni Abraham, ang kataas-taasang Diyos. Dito nagsisimulang maging kakaiba ang lahat. Bakit si Abraham, ang pinili ng Diyos, ang pinagmulan ng pananampalataya, ay magpapakumbaba sa harap ng isang taong hindi kilala? Higit pa rito, siya ay nagbigay ng 10 bahagi ng kanyang nasamsam, isang kilos na nagpapakita ng pagkilala sa mas mataas na espiritual na katayuan. Sa pamamagitan ng kilos na ito, inamin ni Abraham na si Melkisedek ay may mas mataas na posisyon kaysa sa kanya. Sino ang maaaring magkaroon ng mas mataas na katayuan kaysa kay Abraham sa panahong iyon? At dito pumapasok ang pinakanakamamamanghang bahagi. Sa aklat ng Genesis na puno ng mga tala ng angkan, kung sino ang anak ng kung sino, wala ni isang detalye tungkol kay Melkisedek. Walang amang binanggit, walang inang nabanggit, walang pinagmulan, walang tala kung paano siya dumating sa buhay o kung paano siya nawala rito. Nagpapatuloy ang Genesis sa pahina-pahinang tala ng lahi, sina Adan, Set, Noe. Para sa isang Israelita, ang iyong pagkatao ay batay sa iyong pinagmulan. Bakit papayagan ng kasulatan na napakaingat sa tala ng pamilya ang ganitong uri ng pagkawala ng detalye?
Ang misteryong ito ay nanatiling walang sagot sa loob ng mahigit 10 siglo. Ngunit lumundag tayo ngayon sa bagong tipan kung saan nagiging mapanganib ang kontradiksyon. Ang mga kautusan ni Moises ay hindi nagbibigay ng puwang. Tanging mga inapo ni Levi mula sa linya ni Aaron ang maaaring maging mga pari. Ang tungkuling ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng dugo. At dito lumalala ang tensyon para sa mga unang Kristiyano. Si Jesus ay tumutupad sa papel bilang Mesiyas, ang matagal nang hinihintay na hari. Ngunit upang iligtas ang sangkatauhan, kailangan din niyang maging mataas na pari, ang maghahandog ng huling sakripisyo para sa kasalanan. Kaya paano magiging mataas na pari si Jesus kung siya mismo ay hindi kwalipikado ayon sa batas? Panlilin lang ba ito? Nilusutan ba ng Diyos ang sarili niyang batas? Narito ang sagot, si Melkisedek. Hindi kailanman nag-iimbento ng panandali ang solusyon ng Diyos. 10 siglo matapos si Abraham, sumulat si Haring David ng isang nakakagulat na propetikong pahayag. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isipan. Ikaw ay isang pari magpakailanman ayon sa pagkakatulad ni Melkisedek. At dito, isiniwalat ng may akda ng Hebreo ang matagal nang itinatagong ebidensya. Tungkol kay Melkisedek isinulat niya, walang ama, walang ina, walang tala ng angkan, walang simula ng buhay, walang wakas ng buhay, ngunit inihalintulad sa anak ng Diyos, nananatiling pari magpakailanman. Ipinapaliwanag niya na si Jesus ay hindi naglilingkod bilang pari ayon sa lahi ni Levi na pansamantala at nakabatay sa pamana ng tao. Siya ay naglilingkod bilang pari magpakailanman ayon sa uri ni Melkisedek, isang mas mataas na pagkasaserdote na itinatag sa tuwirang kautusan ng Diyos. Isipin mo ito ng mabuti, ang bawat detalye ay tumutugma ng eksakto. Si Melkisedek ay hari at pari sa parehong pagkakataon. Si Jesus ay hari at pari sa parehong pagkakataon. Ang pangalan na Melkisedek ay nangangahulugang hari ng katuwiran at siya ay namuno sa Salem na nangangahulugang kapayapaan. Si Jesus ang ating hari ng katuwiran at prinsipe ng kapayapaan. Si Melkisedek ay naghandog ng tinapay at alak kay Abraham. Si Jesus ay nagtatag ng banal na hapunan gamit ang tinapay at alak. At ayon sa kasaysayan, ang Salem ay ang sinaunang pangalan ng Jerusalem. Pagkakataon lang ba ito? Imposible. At ngayon, ang elemento na bumabaligtad sa lahat ng pag-unawa, wala siyang tala ng pinagmulan. Nakalimutan lang ba ito ng may akda ng Genesis? Hinding-hindi. Ang kawalan ng impormasyon ay bahagi mismo ng mensahe. Ang katotohanang si Melkisedek ay pumasok sa kwento na walang simula at walang wakas ang siyang dahilan kung bakit siya ang perpektong larawan ni Kristo. Ang lalaking iyon na biglang lumitaw at biglang nawala ay isang anino, isang paunang larawan kay Jesus. Nagtatag ng modelo ng walang hanggang pagkasaserdote, hindi batay sa dugo o lahi ng tao, kundi sa mismong kalikasan ng pagka-Diyos. Ang kataas-taasang pagkasaserdote na ito ay ipinakita na sa simula, nang si Abraham mismo, ang ninuno ng mga pari ni Levi, ay nagbigay sa kanya ng ika-10 at malinaw na sinasabi ng kasulatan, ang mababa ang nagbibigay galang sa mas mataas. Ang sandaling iyon sa daan ay hindi isang kwentong dapat lang lampasan. Isa itong makalangit na liko sa kwento na nagbibigay karapatan kay Jesus na maging ating mataas na pari ng legal at walang hanggan. Ngayon, pag-isipan natin ang sinaunang batas ng pagtubos. Isipin mo ang tagpo. Isang inang balo ang nag-utos sa kanyang manugang, isa ring balo na lumapit sa gitna ng gabi sa lugar ng pagbibinil ng butil, kung saan natutulog ang isang mayamang lalaki at mahiga sa paanan nito. Parang delikadong payo, hindi ba? Isang hakbang na maaaring humantong sa kahihiyan o mas masahol pa. Ngunit ang aksyong ito na sa unang tingin ay tila pabaya at mapanganib,
ay isa sa pinakamakapangyarihang larawan ng pagtubos sa buong Biblia. At mas lalo itong nagiging masalimuot. Ang dalagang ito ay mula sa Moab. Bakit mahalaga ang pinagmulan niya? Dahil ang batas ng Israel ay mabigat ang hatol sa kanyang lahi. Sabi ng Deuteronomio, walang Amonita o Moabita ang maaaring makapasok sa kapulungan ng Panginoon kahit pa sa ika-10 henerasyon. Kaya paano ang isang babae mula sa ipinagbabawal na lahi ay naging asawa ng isang bayaning Israelita at lola sa tuhod ni Haring David? Ito ang kwento ni Ruth, isang batang balo, banyaga, galing sa bayang kinikilala bilang kaaway. Dumating siya sa isang lupaing di niya kilala kasama ang kanyang biyenan na si Noemi, na nawalan na rin ng lahat. Wala silang pera, walang katayuang panlipunan at walang magandang kinabukasan. Sa lipunang iyon, ang pagiging balo na walang anak ay katumbas ng kahirapan at kawalang halaga. Ang tanging paraan upang makaiwas sa gutom ay ang pagpasok ni Ruth sa bukirin upang mamulot ng mga uhay na naiwan ng mga manggagapas. Isang mababang uri ng gawain na inilalaan lamang sa mga lubhang dukha. Isang hapon, pinangunahan siya ng gabay mula sa Diyos sa lupain ng isang mabuti at mayamang lalaki na ang pangalan ay Boaz. Laking gulat niya nang ipakita nito ang hindi pangkaraniwang kabaitan sa kanya. Pinrotektahan siya laban sa kapahamakan, tiniyak na may maiinom siyang tubig at may sapat na pagkain. Habang umuusad ang kwento, tila patungo na sa masayang wakas ang lahat. Ngunit bigla siyang binigyan ni Naomi ng isang payo na tila kakaiba at mapanganib. Pumunta ka sa giikan pagsapit ng gabi kung saan natutulog si Boaz. Alisin mo ang takip sa kanyang mga paa at humiga ka roon. Para saan? Bakit pumayag sa isang plano na maaaring maunawaan sa pinakamasamang paraan? Hindi ito mukhang isang karaniwang kwento ng pag-ibig. Ito'y tila isang desperadong hakbang. Dito, tumitigil ang kwento bilang simpleng romansa at nagiging mas makabuluhan. Ang ginawa ni Ruth ay hindi isang hakbang ng panliligaw. Isa itong legal na paghain ng kahilingan. Isang malalim at makapangyarihang pahayag ng kultura. Sa pagtanggal ng takip sa paa ni Boaz at sa paghiga sa laylayan ng kanyang balabal, ipinahiwatig ni Ruth ang isang mensahe. Ako ay walang proteksyon. Wala akong sinumang magtatanggol sa akin. Ibigay mo sa akin ang iyong proteksyon. Ibalik mo ang aking lugar. Pinatotohanan ng kanyang sinabi ang kahulugan nito. Nang magising si Boaz, sinabi ni Ruth, ipalad mo po ang laylayan ng iyong balabal sa iyong alipin, sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. Tinukoy niya ang isa sa pinakakahangahangang batas ng Israel, ang batas ng kinsman redeemer, sa wikang Hebreo, ang Goel. At dito lumilitaw ang liwanag na nagbibigay linaw sa lahat. Sa sinaunang Israel, kung mawalan ng ari-arian ng isang pamilya o mapasa ilalim sa pagkaalipin dahil sa utang, hindi basta-basta kung sino lang ang maaaring tumulong. May dalawang mahigpit na kondisyon ang batas ng kinsman redeemer para sa sinumang magliligtas. Una, kailangang mayroon siyang sapat na yaman upang bayaran ang utang. Pangalawa, at ito ang mahalaga, kailangang kamag-anak siya ng pamilyang ililigtas. Ang isang mayamang taong may malasakit ay maaaring tumulong, ngunit wala siyang legal na karapatang bawiin ang ari-arian o ibalik ang apelyido ng pamilya. Tanging kapatid, tiyuhin o pinsan lamang ang may ganitong pribilehiyo at pananagutan. Agad na naunawaan ni Boaz ang kilos ni Ruth. Hindi niya ito tiningnan bilang immoral, kundi bilang pagpapakita ng matinding paggalang sa pamilya. Kaya sinabi niya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko. Ang huling pagpapakitang ito ng katapatan ay higit pa sa una dahil hindi mo sinundan ang mga mas batang lalaki, mayaman man o hindi. Napagtanto ni Boaz na hindi pansariling pagnanasa ang habol ni Ruth, kundi ang panunumbalik ng kanyang pamilyang gumuho.
ngunit hindi pa tapos ang lahat. Nang akalaing ayos na ang lahat, ibinunyag ni Boaz ang isang hadlang. Totoo na ako ay kinsman redeemer, ngunit may isa pang kamag-anak na mas malapit kaysa sa akin. Maaaring mabuwag ang buong plano. Kinabukasan, nagtungo si Boaz sa pintuan ng bayan kung saan nagaganap ang mga legal na kasunduan. Tinawag niya ang kamag-anak na iyon at sa harap ng mga pinuno ng pamayanan, inalok niya ang karapatang tubusin ang ari-arian ni Naomi. Agad pumayag ang lalaki hanggang idagdag ni Boaz ang isang mahalagang kondisyon. Sa araw na bilhin mo ang lupa, kailangang tanggapin mo rin si Ruth na Moabita bilang asawa upang panatilihin ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. Nang marinig ito, umurong ang kamag-anak. Tumanggi siyang ipagsapalaran ang sarili niyang pamana sa isang dayuhan. Kaya sa isang pampublikong seremonya, inalis niya ang kanyang sandalyas at iniabot ito kay Boaz. Ang kilos na iyon ay katumbas ng pirma sa harap ng mga saksi, isang hindi na mababaling pangako. Tinubos ni Boaz ang ari-arian at pinakasalan si Ruth. Ngayon, huminto sandali at pag-isipan. Bakit binibigyan ng banal na kasulatan ng ganito kalaking pansin ang legal na detalye tungkol sa kamag-anak at sandalyas? Anong kinalaman ng sinaunang kaugaliang ito sa ating buhay ngayon? Dito, ang romansa mula sa lumang tipan ay nagiging isang teolohikal na katotohanan na nagpapabago sa lahat. Tayo, bilang sangkatauhan, ay nasa parehong kalagayan ni Ruth. Tayo ay mga dayuhang walang karapatan sa kaharian ng Diyos. Tayo ay may utang dahil sa kasalanan, espiritual na bangkarote at walang malabasan. Kailangan natin ng tagapagligtas. Mula sa langit, ang makapangyarihang Diyos ay may kakayahan at yaman upang bayaran ang ating utang. Siya ang may-ari ng lahat. Ngunit may legal na hadlang sa hukuman ng sansinukob. Ang Diyos ay walang kaugnayang dugo sa atin. Siya ay espiritu. Tayo ay pisikal na nilalang na may dugong dumadaloy. Hindi siya kabilang sa ating pamilya. Sa ilalim ng mahigpit na batas ng Goel, ng kinsman redeemer, ang isang dayuhan ay walang karapatang tumubos. Upang siya'y maging ating tagapagligtas, hindi siya maaaring manatiling isang nilalang mula sa langit o isang malayong espiritual na nilalang. Kinailangan niyang magbago at maging katulad natin. Kinailangan niyang maging kamag-anak natin at iyon mismo ang tinupad ni Jesus. Sa aklat ng Hebreo, inilalarawan ito sa nakabibighaning paraan. Yamang ang mga anak ay bahagi ng laman at dugo, siya man ay naging katulad nila. Upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mapuksan niya ang may kapangyarihan sa kamatayan. Dahil dito kinailangan niyang maging tulad ng kanyang mga kapatid sa lahat ng bagay, upang siya'y maging mahabagin at mapagkakatiwala ang dakilang pari sa harap ng Diyos at upang maghandog para sa kasalanan ng mga tao. Nakikita mo ba ang larawan ngayon? Kinailangang ang Mesiyas ay magkaroon ng ating dugo. Hindi ito palamuti ng tula. Isa itong legal na kinakailangan sa kaharian ng langit. Pumasok si Jesus sa mundo bilang isang sanggol, may taglay na dugong pantao at nagbuhos ng dugong pantao upang siya'y maging lehitimong tagapagligtas na kamag-anak natin. Si Kristo ang naging ating buwas. Taglay niya ang walang hanggang halaga na kailangan upang bayaran ang ating pagkakautang, ang kanyang ganap at walang dungis na buhay. At ginawa niya ang sarili niyang kamag-anak natin. Tinanggap niya ang anyong tao upang magkaroon siya ng legal na karapatang lagdaan ang kasunduang magpapalaya sa atin. At hindi tulad ng kamag-anak sa kwento, ipinakita ni Jesus ang kagustuhang bayaran ang buong halaga, anuman ang maging kapalit. Binili niya ang ating kalayaan, hindi sa pamamagitan ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay. At may isa pang huling bahagi sa kwento ni Ruth na perpektong nagsasara sa bilog.
Si Ruth, ang tinanggihang babae mula sa Moab, isang dayuhang mula sa bayang kaaway, matapos tubusin ni Boaz, ay nagkaanak ng lalaking si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse at si Jesse ang ama ni Haring David. Ang iniligtas na dayuhan ang naging lola sa tuhod ng pinakadakilang hari ng Israel at tuwirang ninuno ng Mesyas na si Jesus. Gumamit ang Diyos ng isang pag-ibig na nangyari sa gitna ng mga bukirin upang ihayag ang pinakamalalim na katotohanang espiritual. Kailangang maging isa sa atin ang tagapagligtas upang matubos tayo at maibalik sa ating tunay na tahanan. Ngayon, pag-isipan ang tansong ahas. Sa 10 utos, tahasang ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng larawan o imahen para sa pagsamba. Ngunit kasunod nito, iniutos mismo ng Diyos kay Moises na gumawa ng isang tansong estatwa, at hindi lang kahit anong estatwa, kundi estatwa ng isang ahas, ang mismong nilalang na nandaya kay Eva sa halamanan, ang simbolo ng kasamaan. Bakit gagamitin ng Diyos ang larawan ng kanyang kaaway upang iligtas ang kanyang bayan? Ang sagot ay naglalantad ng isa sa pinakamalalim at kamanghamanghang hiwaga ng plano ng pagtubos, at nagsisimula ang lahat dito. Isipin ng tanawin. Ang bayang Israel ay pag-alagala sa ilang. Muli na naman silang naglalakbay ng maraming taon at nawala na ang kanilang pagtitiis. Gutom sila, uhaw, at nagsimulang magreklamo laban sa Diyos at kay Moises. Bakit mo kami inilabas mula sa Ehipto upang mamatay dito sa ilang na walang pagkain at tubig? Agad dumating ang tugon ng Diyos, at ito ay nakakatakot. Pinakawalan niya ang mga makamandag na ahas. Nagsimulang mamatay ang mga tao, tinuklaw ng mga ahas, at sa matinding takot, lumapit sila kay Moises upang humingi ng tulong. Nakiusap si Moises para sa kanila, ngunit ang tugon ng Diyos ay tila nakakagulat. Hindi niya inalis ang mga ahas. Sa halip, nagbigay siya ng hindi inaasahang utos. Gumawa ka ng tansong ahas at itayo ito sa isang patayong poste, at dito lalong tumindi ang tensyon. Alalahanin ang kautusan, mismo ang Diyos ang nag-utos, huwag kayong gagawa ng larawan, huwag kayong yuyuko sa mga ito. At higit pa riyan, ahas ang eksaktong simbolo ng pandaraya, pagbagsak at sumpa mula sa halamanan ng Eden. Ngunit malinaw at makapangyarihan ang utos ng Diyos, sino mang matuklaw at tumingin dito ay mabubuhay. Para maligtas, hindi na kailangan ng mga Israelita na lumaban, maghandog o maging perpekto sa kilos. Isang bagay lang ang kailangan, ilingon ang kanilang ulo at tumingin sa tansong imahe. Kung sila'y tumingin, sila'y nabubuhay. Kung tumanggi silang tumingin, dahil siguro sa tila kahibangan o kakulangan sa lohika, sila'y namamatay. Ang hiwagang ito ay nanatiling walang kasagutan sa ilang ng mahigit 1,000 taon. Walang lubos na nakaunawa sa tagpong iyon. Ngunit dumating ang sandaling nag-uugnay sa lahat. Lumaktaw tayo ng 14 na siglo. Bumaba ang dilim sa Jerusalem. Nakikipag-usap si Jesus sa isang Pariseo, isang guro ng batas na nagngangalang Nicodemo. At bigla ibinunyag ni Jesus ang susi na nagdurugtong sa lahat, isang katotohanang nag-uugnay sa kakaibang pangyayaring iyon sa ilang sa layunin ng kanyang pagparito. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas, gayon din naman ay kailangang itaas ang anak ng tao. Sandali! Si Jesus, ang walang dungis na hain, inihahambing ang sarili sa larawan ng isang sumpa? Eksakto. At dito, lahat ng piraso ng palaisipan ay nag-uugnay sa kamanghamanghang paraan. Ito ang hiwaga. Ang tansong ahas ay hindi isang bagay ng pagsamba. Isa itong larawan ng kasalanang hinatulan at ginapi. Sa pagtingin dito na nakapako sa patayong poste, nakita ng mga Israelita ang anyo ng lason na pumapatay sa kanila, ngayoy walang kapangyarihan, pinawalang bisa at hayagang ginapi.
Ipinahayag ni Jesus na siya mismo ang magiging larawan na iyon sa kahoy na krus. Nadadalhin niya sa kanyang sarili ang lahat ng kasamaan at sala upang kapag iniangat natin ang ating tingin patungo sa kanya na ipinako sa krus, hindi na ang ating kasalanan ang nakikita ng Diyos, kundi ang ganap na kabayarang ibinigay ni Kristo para sa atin. Ang kakaibang pangyayaring iyon nung panahon ni Moises na halos nakalimutan na ay hindi isang ulit lang na pangyayari. Isa itong paunang anino, isang silweta ng mas dakilang gagawin ng makapangyarihan. Isipin ito mula sa ganitong pananaw. Ang kampamento sa ilang ay nahawa ng kamatayan dahil sa mga ahas. Tayo, bilang sangkatauhan, ay ipinanganak na may taglay na kontaminasyon sa ating katawan. Ang kasalanan, isang kondisyong humahantong sa espiritual na kamatayan. Ang solusyon ay hindi paglikha ng sariling lunas, mas matinding pagsusumikap o pagkamit ng sariling kaligtasan. Nanatiling simple ang solusyon, itaas ang iyong paningin. Ituon ang iyong mata sa pagtitiwala sa inilaang lunas ng Diyos, gaano man ito kakakaiba. At dito tayo dadalhin sa huling at pinakapuwersang tanong, bakit isang ahas? Dahil sa kahoy na krus, naging sa espiritual na antas, si Jesus mismo ang sagisag ng sumpa natin. Ipinahayag ito ni Apostol Pablo ng ganito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging sumpa para sa atin. Sa krus, hindi lang namatay si Jesus para sa atin. Tinanggap niya ang buong kontaminasyon ng kasalanan ng sangkatauhan. Siya ang naging eksaktong larawan ng kung anong sumisira sa atin upang ang hatol ng Diyos ay bumagsak sa Kanya at hindi sa atin. Ang aral na isinulat ng Diyos ng may sukdulang katumpakan sa loob ng mga siglo ay nagsasaad nito. Hindi kailanman tungkol sa paggawa ng anuman ang kaligtasan. Hindi maililigtas ng nahawang Israelita ang kanyang sarili, gaano man siya magsikap. Naipataw na ang kamandag sa kanya. Kailangan lamang niyang tumingin upang mabuhay. Ang tanging pag-asa niya ay tumigil sa pagtingin sa sarili, sa sugat niya, at buong pagtitiwala na ituon ang mata sa lunas na itinataas ng Diyos sa patayong poste. Sa parehong paraan, hindi natin nalilinis ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng paggawa pa ng mas marami. Isa lamang ang bagay na kaya nating gawin, tumingin kay Kristo, ilagay ang iyong tiwala sa Kanya, manalig sa Kanyang ginawa, at sa Kanyang di karapat-dapat na biyaya, maranasan mo ang buhay. Ngayon, pag-isipan ang mga lungsod ng kanlungan. Alam mo ba na sa lumang tipan, may isang kautusang napakahiwaga na tila ito'y mali sa pagsasalin? Isang tuntunin na sa unang tingin ay tila walang lohika. Isipin ang ganitong sitwasyon. Nakapatay ka ng hindi sinasadya. May alituntunin na nagbibigay sa iyo ng kanlungan upang mailigtas ang buhay mo, ngunit may kapalit. Mananatili kang nakapiit doon, hiwalay sa normal mong buhay, at ang tanging pag-asa mong makalaya ay nakaasa sa isang bagay na kamangha-mangha. Ang kamatayan ng isang taong walang kaugnayan sa iyo na nakatira ng malayo at marahil ay walang alam sa pag-iral mo. Ngunit ang tila pambihirang legal na kondisyon na ito ay hindi pagkakamali. Sa katunayan, isa ito sa pinakakamangha-manghang hiwaga para maunawaan ang mabuting balita, isang bagay na madalas nating hindi napapansin. Isipin mo ito. Nabubuhay ka sa sinaunang Israel, nakipag-alitan ka o may aksidente sa iyong trabaho at may namatay, at ang batas ay matibay, mata kapalit ng mata, buhay kapalit ng buhay. At ang pamilya ng namatay ay mayroong tinatawag na tagapaghiganti ng dugo, isang malapit na kamag-anak na may legal na tungkuling habulin ka at ipatupad ang sentensya. Ngunit sa kanyang karunungan, nagtakda ang Diyos ng ruta ng pagtakas. 6 na banal na lungsod na nakakalat sa Israel: Hebron, Shechem, Kedes.
mga lungsod ng kanlungan. Ang tanging pag-asa mo ay tumakbo ng mas mabilis kaysa dati, patungo sa pinakamalapit na lungsod. Kung makarating ka sa pasukan bago ka abutan, poprotektahan ka ng batas. Ikaw ay ligtas. Sa loob, ilalahad mo ang kaso mo sa mga pinuno ng pamayanan. Kapag nakita nilang hindi sinadya ang pagkamatay, papayagan kang manirahan doon. Magkakaroon ka ng proteksyon. Hindi ka maaaring saktan ng tagapaghiganti. Ngunit dito nagiging hindi komportable ang kwento. Ligtas ka nga, ngunit hindi ka tunay na malaya. Isa kang bihag sa loob ng iyong sariling kuta. Kung lalampas ka sa hangganan ng lungsod, may karapatang patayin ka ang tagapaghiganti ng dugo. At lumilitaw ang hindi may iwasang tanong, hanggang kailan ka mamumuhay ng laging nakatanaw sa iyong likuran bilang bilanggo sa magandang piitang ito? May sagot ang batas, ang parehong bagay na binanggit ko sa simula, at ito'y tila napakakaiba. Matatapos lamang ang iyong pagkakatapon at maaari ka lamang makauwi sa iyong tahanan, ari-arian at pamilya sa kamatayan ng kasalukuyang dakilang pari. Ililigtas ng kapulungan ang nakapatay at siya'y mamamalagi sa lungsod ng kanlungan hanggang sa mamatay ang dakilang pari. Huminto ka at pag-isipan ito ng mabuti. Ano ang lohika nito? Anong kaugnayan meron ang kamatayan ng isang inosenteng pari sa kabisera sa paglaya ng isang taong nagkasala sa malayong lugar? Sa una, tila wala itong saysay, parang isang kakaibang butas sa batas. Ngunit hindi ito ganoon, ito ang pinakapuso ng mensahe. Dito dumarating ang kabiglaang bumabago sa lahat. Ang kamatayan ng dakilang pari ay hindi basta petsa sa kalendaryo. Isa itong gawa ng pagtubos, isang kabayarang bayad. Sa pagkaunawa ng Biblia, ang dakilang pari ang pinakamataas na kinatawan ng sambayanan sa harap ng Diyos. Kaya't ang kanyang kamatayan ay may napakalaking kahulugan na sa pananaw ng banal na batas, tinutugunan nito ang obligasyon ng dugo na dulot ng takas. Ang kamatayan ng isang may napakalaking halaga ang siyang nagpapalaya sa may kasalanan. Ang kabuuang utang ay nabayaran. Pamilyar ba ang ganitong tunog? Ngayon, lumaktaw tayo ng libu-libong taon. Ang tagpuan ay hindi na lamang Israel, kundi ang buong mundo. At ang may sala, ayon sa kasulatan, ay tayong lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating kasalanan, kahit hindi literal na pagpatay, ay lumilikha ng pagkakahiwalay sa Diyos at inilalagay tayo sa ilalim ng hatol ng kamatayan. May isang matuwid na tagapaghiganti, ang mismong batas ng Diyos na humihingi ng katarungan, kaya't ang tanong ay nananatiling pareho. Saan tayo tatakas? Sa aklat ng Hebreo, ibinigay sa atin ang sagot na may nakabibighaning linaw. Nakasulat, tayong nangagsitakas sa kanlungan ay makatatangan ng matibay na pag-asa na inilagay sa harapan natin. Nakikita mo ang koneksyon, si Kristo ang ating lungsod ng kanlungan. Tumatakbo tayo sa Kanya para sa ating kaligtasan at sa Kanya natatagpuan natin ang tunay na seguridad. Hindi na tayo hinahatulan ng katarungan ng Diyos. Ngunit hindi dito nagtatapos ang revelasyon. Alalahanin mo ang kakaibang batas tungkol sa dakilang pari. Sabi ng Hebreo, si Jesus ay hindi lamang ating kanlungan, siya rin ang ating walang hanggang dakilang pari. At dito, nagkakabit-kabit ng perpekto ang lahat ng bahagi ng palaisipan. Ang mamamatay sa lungsod ng kanlungan ay pinalalaya lamang kapag namatay ang dakilang pari. At tayo na mga takas na nasa kay Kristo, kailan tayo ganap na napalaya mula sa ating pagkakasala, sa ating kahatulan, at binigyan ng pahintulot na makabalik sa tahanan ng Ama. Eksakto nang namatay ang ating dakilang pari si Jesucristo sa kahoy na krus. Tinupad ni Jesus ang parehong tungkulin ng may ganap na kasakdalan. Siya ang lungsod ng kanlungan kung saan tayo nagtago at siya ang dakilang pari
na ang kamatayan ang tumubos sa ating utang magpakailanman. Ang kakaibang batas sa aklat ng mga bilang ay hindi pagkakamali. Isa itong silweta, isang tahimik na propesya na itinakda sa mga siglo na naghihintay ng katuparan sa kahoy na krus ng Kalbaryo. Ngayon, pag-isipan ang pinto ng barka ni Noe, nakakubli sa mga tagubilin ng pagtatayo ng barka ang isang lihim na kodigo. Isang salitang Hebreo ang nagpapabago rito tungo sa kamanghamanghang propesiya ukol kay Kristo. Pamilyar na ang kwento. Itinayo ni Noe ang barka, pumasok ang mga hayop at nailigtas ang kanyang pamilya. Ngunit may isang mahalagang bahagi, hindi si Noe ang nagsara ng pinto. Ayon sa Genesis, isang bagay ang nagpapayanig sa iyong diwa at isinara siya ng Panginoon sa loob. Ang Diyos mismo ang nagselyo ng pasukan. Bakit ito mahalaga? Sapagkat ang kaligtasan ni Noe ay hindi nakasalalay sa kanyang kakayahang isara ang napakalaking pinto, kundi sa tiyak na pangakong banal ng Diyos. At gaya ng alam mo, sa kasulatan walang elemento ang aksidente. Dito, ang tila teknikal na tala ay nag-uugnay sa Genesis patungo sa kahoy na krus. Ang sikreto ay nasa material ng pantakip. Iniutos ng Diyos kay Noe na pahiran ng barka sa loob at labas ng isang madilim, malagkit na substansya katulad ng alkitran upang hindi mapasukan ng tubig at maprotektahan ang kahoy mula sa baha. Sa unang tingin, isa lang itong utos sa konstruksyon. Ngunit narito ang hiwaga. Ang salitang Hebreo para sa material na iyon ay kofer. At ito lamang ang tanging pagkakataon sa buong kasulatan na ang kofer ay isinalin bilang pantapal o alkitran. Sa lahat ng iba pang bahagi ng lumang tipan, ang kofer ay isinalin bilang pagtubos, pantubos o kabayaran para sa buhay. Ang pagtubos ay sa kanyang pinakaugat, ang kilos ng pagtakip o pagbabayad sa utang ng kasalanan upang maibalik ang relasyon sa Diyos. Sa katunayan, ito'y may parehong ugat gaya ng Kippur, gaya ng sa Yom Kippur, ang banal na araw ng pagtubos ng mga Hudyo. Huminto ka at hayaan mong lumubog sa iyong puso ang katotohanan ito. Ang mismong bagay na pumigil sa tubig ng paghuhukom na makapasok, ang harang na nagpigil sa kamatayan na sumingit sa barka, ay literal pagtubos. Ang barka ay hindi lang pinahiran ng alkitran, tinakpan ito ng pantubos, sinilyuhan ng kabayaran upang ang mga nasa loob ay mabuhay. Nakikita mo ba ang koneksyon? Biglang, ang kwento ni Noe ay hindi na lamang pambatang kwento ukol sa mga hayop. Isa itong nakakamanghang detalyadong mapa ng plano ng Diyos sa pagliligtas. At ito'y hindi basta matalinong paglalaro sa mga salita. Pagkalipas ng mga siglo, pinatotohanan ni Apostol Pedro ang katotohanan ito sa isang pahayag na teolohikal na nag-uugnay sa lahat. Isinulat niya na sa panahon ni Noe, kaunting tao, 8 lamang, ang nailigtas sa pamamagitan ng tubig. At ang tubig na ito, aniya, ay larawan ng bautismo na siya ngayong nagliligtas sa inyo rin. Sandali, sinasabi ba ni Pedro na ang baha, isang mapaminsalang paghatol, ay larawan ng ating kaligtasan? Eksakto. At dito, sumasabog ang kwento patungo sa isang ganap na bagong dimensyon ng kahulugan. Ang barka ay hindi lang isang bangka. Isa itong silweta, isang propetikong paunang larawan ng isang bagay na walang hanggan ang halaga. Isipin ito sa ganitong paraan. Bumuhos ang paghatol ng Diyos sa buong mundo ng may ganap na puwersa. Ang mga tubig, ang bagyo, ang mga alon, lahat ay bumangga sa barka. Tinanggap ng barka ang kabuuang parusa, ngunit ang mga nasa loob ay nanatiling tuyo, ligtas at protektado. Ang barka ang sumalo ng banal na puot upang maprotektahan ang mga sakay nito. Sa parehong paraan, sa kahoy na krus, si Jesus ang naging ating barka.
Tinanggap niya ang buong buhos ng paghuhukom ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. Binayo siya ng mga alon, ng kamatayan at galit upang tayo, sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya, ay makatawid sa unos ng hindi napapahamak. At dito tayo bumabalik sa isa pang mahalagang bahagi. Bakit iisa lamang ang pasukan ng barka? Sapagkat makalipas ang maraming siglo, si Jesus mismo ang nagsalita ng mga salitang umuugong sa kasaysayan. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Tandaan, ang Diyos mismo ang nagsara ng tanging pasukan na iyon. Tiniyak ang kaligtasan ng mga nasa loob. At kung paanong ang barka ay walang timon, ulayag na nag-udyok kay Noe na lubos na magtiwala na ang Diyos ang magdadala sa kanila sa ligtas na pampang. Ganoon din ang ating kaligtasan, hindi nakasalalay sa ating kakayahang maglayag o magdesisyon sa direksyon. Ito'y lubos na nakasalalay lamang sa kung sino ang ating sinakyan. Ngunit ang kasulatan ay umaapaw sa mga talatang may malalalim na kahulugan na hindi natutuklasan ng karamihan. Mga talatang babasahin mo ng iba kapag naunawaan mo ang kabuuan ng konteksto. Piliin ang video na lumilitaw sa iyong screen tungkol sa 11 pinakakakaibang bahagi ng kasulatan. Doon, binibigyang liwanag namin ang mga kwentong karaniwang hindi napapansin. Mga kwentong may kamangha-manghang kahulugan. Pindutin ang button sa iyong screen. Ayaw mong palampasin ito.